Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. Ako lumantad na ang congressional candidate na hiningian ng 300 million pesos ni George Garcia at nagsampa na ito ng kaso mga kabibig. Ngayong araw na ito lang kabibig. Ito natalong congressional candidate sa Bohol na si Jordan Pizaras naghain ng petisyon for Sir Chuari versus Comelec para questionin ang naging resulta ng eleksyon. Bakit kaya questionin niya ni congressional candidate sa Bohol na si Jordan Pizaras? Ibinunyag nito na sinubukan siyang i-bribe ni Comelec Chairman George Garcia para siya ay manalo sa halalan pero hindi raw niya ito pinatulan. Naniniwala si Pizaras na ito rin ang ginawa ng Comelec chief sa iba pang kandidato. Kaya hindi na raw nangampanya ang mga ito. Hala. Samantala, si Attorney Harold Respicio magsisilbi daw witness sa petisyon kung saan gumamit daw ng maling software ang komisyon para madaya ang halalan. So ito kabibig-share ko sa inyo ang pictures kung saan naghain ng reklamo itong congressional candidate na natalo na kung saan sinubukan siyang hingan ng pera ni Comelec Chairman Garcia di umano. Totoo kaya ito kabibig yan ay kasama si Attorney Harold Respicio. Siya daw ang witness mga kabibig. Nako mga kabibig, official copy, basahin natin ha. Jordan M. Pizaras, petitioner, versus Commission on Election Honorable George Erwin M. Garcia in his capacity as chairman of the Commission on Election Honorable Nelson G. Celis, Honorable Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Honorable Amy P. Feralino Ampolocchio, Honorable, ang dami dito ha, in their capacities as commissioners of the Commission on Election, ang kanilang ikinaso certiorari and mandamus rule under Rule 65 with prayer for issuance of status quo pro ante order and writ of mandatory preliminary injunction. Hala ka mga kabibig. Ito ang ikinaso nila na kasama si Attorney Harold Respicio. Nako po, saan ito papupunta kabibig? Na tila malakas daw ang laban nito. Kasi nagsabi si congressional candidate Jordan M. Pizaras na hiningan siya ng 300 million. I think yung issue na ito ay na-vlog natin kagabi kung saan yan ang binulgar ni Attorney Harold Respicio. So, panoorin ulit natin ang pagbulgar ni Attorney Harold Respicio. Ito pala yung sinasabi niyang tawag dito, congressman na hiningan ng 300 million pesos para sa boto. Comelec, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ito na, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. Meron kami isasampa bukas. Malaking pasabog ito bukas sa Supreme Court. Nandun kami ng 3:00 para magsampa ng case laban kay Chairman George Garcia. Huwag na natin pangalanan yung taong ito. Pero kilala nyo na kung sino itong tao na ito. Nangihingi ng 300 million pesos pala sa isang congressman noon para ipanalo yung congressman na iyon noong nakalipas na eleksyon na 2025. Kasi ang nangyari daw, itong taong ito, na makapangyarihan sa Comelec, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. So, ibig sabihin, sir, nangihingi ka ng 300 million para maipanalo yung tao? Kung kukumputin mo, 1,000 kada botante, mas tipid pa pala na magbayad sa Comelec dahil kada boto ay 1,000 lang. Magkano ba ang bilihan ng boto sa probinsya? Tigpa 5,000, tigti 3,000, kung minsan umaabot pa ng 10,000, kailangan mong mag-invest ng 300 million pesos. Hindi po yan sismis lamang dahil kasama po yan sa petition na ipa-file namin bukas doon sa Supreme Court
magkakaroon po kayo ng kopya. Mababasa nyo po mismo yung detalye dahil halos nalaglag sa upuan yung kandidatong iyon nung sinabihan siya na kailangan niya ng 300 million pesos para makakuha ng boto para sa 300,000 na botante sa kanyang distrito. Sir, kung sino ka man, buong Pilipinas, kilala ka, kung sino ka, hindi kita kailangang pangalanan, alam na natin lahat, nangihingi ka pala ng 300 million pesos. Akala mo kung nagsalita ka, akala mo ang banal-banal mo. Isa ka palang kurap. Nakausap itong makapangyarihang taong ito doon sa COMELEC. At yung taong yun sa COMELEC ay tinanong kung ilan ang botante niya sa kanyang distrito at sinabi niya 300,000 po. At sinabi ng taong makapangyarihan na to, kailangan mo ng 300 million pesos para dyan. Wow! Hindi ba yun implicit na panghingi ng 300 million pesos na bribe? Hindi ba iyon implicit na pagbili ng boto na 1,000 pesos kada botante, mas tipid pa kaysa sa actual vote buying? Kaya pala, kung titignan natin yung mga circumstances, sinasabi nila na yung mga nanalong mga kandidato na may suspetsa silang nanloko ay hindi na nag-effort na mangampanya at hindi na rin nag-effort na bumili ng boto dahil mas mahal bumili ng boto on the ground kaysa magbayad dito sa korap na opisyal na ito na ating gobyerno na ang presyo lamang ay 1,000 kada vote. Dapat siyang mapakulong ng napakahabang panahon. You are mentioning kanina si COMELEC Chairman George Garcia. Hindi ko sinasabi na siya yung tao na yon. Pero taong bayan, alam nyo na kung sino yung tao na yon. Hindi ko sinasabi na si Chairman George Garcia yon. At hindi ko rin itinatanggi na siya iyon. Pero bukas malalaman ako. Malalaman nyo po dahil magkakaroon po kayo ng kopya ng petisyon. At yan po ay part ng mga alegasyon ng magsasampa ng kaso bukas ng petitioner. So ito kabibig, nagsampa talaga kanina. Pinakita ko na ang picture ha. So ito naman yung interview kanina kabibig. Manood tayo ha. Ito na kabibig ito. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nanghingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Attorney Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Attorney Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Attorney Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Ngayon ka, bibig. Grabe na windang ako. Yun pala, nangyari. Hala ka. Nako. Ano ang yung reaction nito, kabibig? Parang shocking, no? Ang project ng admin ngayon ay mag-contempt ang hindi sumunod ng gusto nila. Ito pa, may something to siguro. Hala, may, in fairness ha, may merong witness. So, paano kaya ito lulusutan ni COMELEC Chairman Garcia? Diba kabibig? Paano niya to sasagutin? Ito yun kanina, nagsampa sila ng reklamo sa Supreme Court. Ano kaya ang pwedeng i-explain? Ano kaya ang official statement ni COMELEC Chairman George Garcia na meron na talagang lumantad? Diba? Ang tanong, solido na ba yung
yung kanilang statement na yun ay bribery, yun ay isang way of pandaraya, yung sinabihan si di umano si Attorney Pizaras na na mga kailangan ka ng 300 million kasi 300,000 yung voters sa lugar mo. Naku mga kabibi. Ibang labanan na to, parang naku. Lalabas at lalabas talaga, no? Kung totoo man ito, parang nakakawindang naman ang bastos, 'di ba? Parang pinaglalaroan lang ng COMELEC ang mga boto, ang mga botante. 'Di ba kabibig? So ano ang inyong komento hinggil dito na shocking revelation ni Attorney Respicio at sinamahan niya si Attorney Pizaras para maghain ng reklamo sa Supreme Court mga kabibig? Sigaw pa nga ni Attorney Harold Respicio na dapat ikulong si COMELEC Chairman George Garcia. Ano kaya ang magiging statement ni COMELEC Chairman George Garcia hinggil sa issue na ito? Of course, i-deny talaga ni George Garcia. Kasi, take a look, statement lang ang naging ebidensya nila ni Harold Respicio. So, parang hindi masyadong mabigat na katibayan. Pero we don't know, baka meron pa. O kung baka may recording or kung ano ba. So, maghihintay tayo mga kabibig sa updates hinggil dito sa ang paglantad ng isang witness, isang congressional candidate sa Bohol na di umano ay hiningan ng 300 million pesos ni George Garcia para manalo sa Bohol bilang congressman. What do you think, kabibig? Maniniwala ba tayo dito? Or puro na lang itong aligasyon at mabasura na itong kasong ito? Ano sa tingin niyo? Ay nako, ang gulo-gulo ng Pilipinas. So don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time.